Mainit at malinsangan pa rin pero napapadalas na ang pag-ulan. Kaya meron pang kasamang yelo sa isang lugar. Senyales na kaya yan na malapit na ang tag-ulan? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Maalinsangan tapos biglang magkukulimlim at bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang kidlat. Sa San Francisco del Monte, Quezon City nga kahapon, umulan pa ng yelo. Hail ang tawag dyan na nangyayari kapag severe ang thunderstorm. Every time merong severe thunderstorm na nangyayari, meron siyang kakibat na mga ibang hazards kagaya ng hail, tsaka itong tornado paminsan-minsan. So yun po yung mga ilan sa mga hazards na dala nitong ating severe thunderstorms. Halos araw-araw na ang ganitong thunderstorm sa Metro Manila. Pero kanina, nakaranas din ang Baguio City ng severe thunderstorm. Bandang alas 10 ng umaga, biglang nagdilim. Sabay buhos ang malakas na ulan. Ito na ba ang tag-ulan? Ang sabi ng Pag-asa, hindi pa. Pero nasa tinatawag na transition period na tayo ng panahon ng tag-init patungo sa panahon ng tag-ulan. Para sabihing habagat season na, kailangan 7 man lang out of 13 monitoring stations ng Pag-asa ang nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng 3 araw. Kailangan din na ang pangkalahatang hangin sa bansa ay nanggagaling na sa kanluran. Yung time, yung duration na dapat continuously, consistently nasasatisfy yung dami ng ulan na yan na nami-measure for all those stations para masabi na, officially, tag-ulan na. Hanggang unang linggo ng Hunyo tayo raw ay nasa transition ng tag-init papuntang tag-ulan na dapat din pag-ingatan dahil panahon ngayon ng matatalim na kidlat. Sa Lubuangan, Kalinga, 2 sundalong namatay, 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat. Kaya habang paparating pa lang ang maitim na ulap ng thunderstorm, sumilong na agad. Kung wala na talaga tayong choice at naabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar, yung tinatawag nating lightning crouch position, yung parang nakasquat, tapos naka-join yung heels or yung bukong-bukong, tapos nakatakip yung tenga. Sa mga naghahabol pa ng summer getaway sa mga ilog at falls, makiramdam dahil panahon rin ngayon ng flash floods. Akala nila maganda yung panahon pero bigla na lang tataas yung level ng tubig, kasi yung ulan maaring nasa ibang lugar at naipadpad lang do sa river system. Mas mabuting ugaliing mag-monitor ng mga rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa para alam ninyo ang dapat paghandaan sa inyong lugar o pupuntahang lugar. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagbunga na ang dedikasyon at pagsusumikap ng halos 8,000 nakapasa sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Yan at ang kwento ng tagumpay ng top-notcher. Tunghayan sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi may kakailang Philippine pride na maituturing ang mga Pinoy nurse. Bukod sa in-demand sa buong mundo dahil sa sipag, husay at kalidad ng trabaho, malaki na rin ang kontribusyon ng mga Pinoy nurses sa global healthcare. At di ba nga't Filipino-British nurse pa ang nagturok ng kauna-unahang COVID-19 vaccine? Pati na ang mga Pinoy nurses na buong dedikasyon nagsilbi noong pandemya. Ngayon may bago na namang henerasyon ng mga Filipino nurse sa pagpasa ng mahigit 7,000 nursing graduate sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Ang top-notcher sa kanila, ang 22 anyos na si Abigail Escueta Cayanan ng St. Jude College Dasmariñas, Cavite na nagkamit ng pinakamataas na score na 92.60%. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit na tagumpay. Hindi pa rin po talaga nagsisink in sa akin. Parang nasa cloud9 pa rin po ako. Hindi po ako nagugutom. Hindi po ako nakakaramdam. Hindi ko po alam mararamdaman ko. Pero sobrang saya ko po. Hindi raw biro ang pinagdaanan niya sa pagre-review para makamit ang childhood dream na maging isang nurse. Nag-deactivate muna raw siya ng kanyang mga social media account para mabawasan ang distraction. Hindi na rin siya gumigimik at sub-sub din daw talaga siya sa pag-aaral. May pagkakataon daw na pinanghihinaan siya ng loob pero ginamit daw niyang inspirasyon ng tita niyang nurse, pati ang mga magulang. Inspiration ko din po talaga yung mama at papa ko kasi gustong-gusto ko po sa kanila iparanas yung
masarap na buhay. And ang fulfilling po nun bilang anak kapag mapoprovide mo po yun sa parents mo. Sa ngayon, nagkasya na lang muna si Abigail sa cake at bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan dahil wala pa raw silang budget para magdiwang. At ang plano raw niya, magsimbi muna sa eskwelahan at sa bayan. Kaya sabay daw siyang magtuturo at magne-nurse. Pinanata ko din po kasi talaga na kapag binigay po sa akin to ni Lord, isa-share ko yung knowledge ko din. Magtuturo po ako dito. Magpa-practice ka as a nurse? Sa ngayon po, gusto ko din po mag-practice as a nurse dito po sa Pilipinas. Lalo na po sa public hospital. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Asia's Limitless star Julian San Jose is turning 30. Ano kayang plano ni Julie para i-celebrate ang bagong chapter na ito ng kanyang buhay? Makichika kay Lars Santiago. Sa pagdiriwang ni Julian San Jose ng kanyang 30th birthday sa darating na Biyernes, simple lang daw ang kanyang plano. Just a simple celebration with my family and my friends and loved ones. Siyempre, nandun si Ray, nandun si Kuya Rojon, si Ate Dayan, the rest of my team na malapit sa puso ko, some of my colleagues as well. Yun, simpleng celebration lang po talaga. Somewhere else, siguro an intimate gathering lang po talaga. Wala na raw malalaking bagay na mahihiling pa si Julian para sa sarili ngayong birthday niya. Really to be happy. Happiness lang talaga. Better health. Not only for me but for my family as well and my loved ones. More blessings. Career-wise, gusto ko lang na makapagsulat pa ng maraming mga songs. And I still want to explore different things pa. Blessing nga agad ang sumalubong kay Julie na inilunsad bilang endorser ng isang beauty clinic. Sa launching, sinamahan siya ni GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Walang limit sa pag-wish kay Julie because she'll always be our limitless star. And yun nga, hindi ko alam kung gaano kataas pa ang mararating niya, but she will keep on soaring and I hope that she also receives so many blessings. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Problemado ang ilang residente sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang nakukuha kasi nilang tubig mula sa balon may halo umanong gasolina. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang buwan nang di nagagamit ang tubig mula sa isang balon sa Barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte dahil ang tubig kulay berde. Sabi pa ng mga residente, amoy gasolina rin daw ito. Ang sinisisi nila sa kontaminasyon umano ng tubig, ang kalapit na gasolinahan. Kasi hap-hap di natawid da. Gudwa jay gasolina tapos gudwa jay danom. Kulay green kasi sabi nila ang liquid. Nang suriin ang tubig ng Municipal Environment and Natural Resources Office kasama ang mga opisyal ng barangay, lumabas sa water sample na positibo ito sa fuel content. We endorse this problem to the DENR. Yes, ma'am. Gusto nga i-main nag-inspect to DENR and then in-recommend nga water sampling kami. So, nag-conduct kami the water sampling, sir, which we submitted to the CRL, the laboratory facility sa Pampanga. Tutulungan rin daw ng barangay ang apektadong residente. Yung mga apektadong may balon dito, bibigyan namin ng danyos. Kumbaga, yung balon nila, di na nila magagamit, pwede naming bigyan ng nawasa yung linya nila. Yun ang usapan namin sa may-ari at okay naman sa kanya. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon ng inirereklamang gasolinahan na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Tinangkapang magtago pero wala pa ring taka sa pulisya ang lalaking wanted sa panggagahasa umano ng menor de edad niyang kapitbahay. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Madilim na nang dumating sa area ng Dasmariñas, Cavite ang San Juan City Police. Ano tayo sa area? Sa area tayo, ano na?
ang aarestuhin sa establishmentong ito raw nagtatrabaho. Nandun sa kapila. Sige lang. Diretso mo lang pare, diretso mo lang. Ganyan lang. Huwag papatayin yung ilaw. Huwag mo papatayin yung ilaw. Positibong nakita na ang suspect sa loob, pero may konting problema. Pagtago marunong. Tago Baga may malusutan doon, wala? Wala. Ang unang plano, palalabasin ang suspect sa kadarakpin. Pero mukhang nakatunog daw ito, kaya ang mga pulis in-execute na ang Plan B. Ayaw mo ba? Ayaw raw? Tago, pasukin na natin. Pare. Dito na nila dinakip ang suspect na wanted sa kasong rape na may kinalaman sa child abuse. Ayon sa San Juan Police, ang biktima, 15 anyos na kapitbahay ng suspect. Magkakilala, so kapalagayang loob. So naisagawa yung act of lasciviousness nung September 9. 2 araw ang lumipas, September 11, ginahasa na ng suspect ang biktima. Noong una, sinachat daw ng suspect ang bata at sinilaw sa pera hanggang sa... Siguro nabaitan yung victim, binibigyan ng pera at siguro nakapalagayang loob. Kaya niya na isagawa yung krimen. Under the law, it will be a higher penalty, at least from prison correctional to maximum imprisonment. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang suspect na ngayon nakapiit na sa male dormitory ng San Juan Detention Facility. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa gitna pa rin ng mga tanong sa pagkakakilanlan ni Banban Mayor Alice Guo, sinuri ng GMA Integrated News ang ilang laman ng kanyang Certificate of Candidacy. Binilikan din natin ang isa niyang talumpati sa Banban kung saan binanggit niya ang kanyang ama. Sinubukan din namin siyang makapanayam pero wala siya sa kanyang tanggapan. Nakatutok si Ian Cruz. Kahapon lang, dumalo si Mayor Alice Guo sa flag raising ceremony ng munisipyo ng Bamban base sa post sa kanyang Facebook page. Nakipagpulong din siya sa ilang opisyal pati mga kapitan ng barangay. Pero wala sa kanyang tanggapan kanina si Mayor Alice Guo at nang ilang beses balikan ng GMA Integrated News simula kahapon. Naisa na namin siyang makapanaya matapos bigong masagot ang ilang tanong sa kanyang pagkakakilanlan sa pagdinig ng Senado at kasunod ng tanong ni Senador Risa Ontiveros kung totoo kayang Chinese si Mayor Guo. Noong 2022 proclamation rally niya bago manalong mayor ng Bamban, batid na ni Guo ang mga tanong sa kanya. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Guo? Ako po si Alice Guo, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. Pero pagpunto ni Ontiveros, sa birth certificate ni Guo, inideklarang Pilipino ang kanyang tatay pero Chinese national umano ang deklarasyon sa mga business record. Hindi ko po kayo bibiguin. Noong 2022 elections, tumakbo si Guo bilang independent candidate. Gumugol siya ng mahigit 134,000 pesos sa kampanya batay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa kanyang Certificate of Candidacy naman na nakuha ng GMA Integrated News Research sa COMELEC Central Office, nakasaad na ipinanganak siya sa Tarlac-Tarlac noong 1986. Nakasaad din ditong noong October 2021 ay mahigit 18 taon na siyang residente ng Bamban. Nakausap ko ang kapitan ng Barangay Virgen de los Remedios sa Bamban at sinabi niyang nakikita na niya noon si Guo. Mga 2005 nakikita ko na si Mayor. Nagkausap din daw sila noong bandang 2008 para sa mga dokumento para sa farm na nooy katabi lang ng farm ng pamilya ni Cap. Bago ito paghiwalayin ngayon na access road papuntang New Clark City. Yun, dati sa pigarin nila dahil ina-apply nila ng resolution sa barangay. Nakita rin umano ng kapitan ang ama ni Guo at isang kapatid pero hindi ang ina nitong Pilipina. Iniimbestigahan ngayon sa Senado kung anong kaugnayan ni Guo sa Zune U1 Technology, ang pogo sa likod ng munisipyo ng Bamban na ni-raid nitong Marso dahil sa human trafficking at serious human illegal detention.
Ayon kay Senador Win Gatchalian, may natagpuan daw sa loob na bill sa kuryente na nakapangalan umano sa alkalde. Isa rin sa natagpuang sasakyan sa Pogo ay nakarehistro kay Go. Next, tinawagan at in-email namin ang lahat ng alam naming available contacts si Mayor Go, pero hindi siya sumasagot. Pero dati nang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa mga illegal na aktibidad sa Pogo Hub. Ang sasakyan nakapangalan sa kanya ay matagal na raw niyang naibenta, at dahil siya ang dating may-ari ng lupa ng Pogo, baka raw hindi na naalis ang kanyang pangalan sa record ng Electric Cooperative. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ipinadeport na rin ang mahigit 100 pang Chinese nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pero may isang pinaiwan dahil may kaso pala rito sa Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan makaraan ng raid na ito sa Pogo Hub ng Zunyuan Technology Incorporated sa Banban, Tarlac. Halos kumpleto na ang deportation ng mga banyagang iligal umanong nagtrabaho dito. Naka-plastic handcuffs ng dalhin kanina sa NAIA Terminal 1 ang 166 Chinese nationals bago tuluyang i-deport papuntang Shanghai, China. Ikatlong batch na sila ng Banban Pogo workers na dineport dahil sa pagiging undesirable alien, undocumented o overstaying. 50 Banban Pogo workers na lang ang naiiwan. Though they were arrested inside a Pogo Hub in Banban, but mostly ang ginagawa kasi nila is scamming. 167 ang dapat sana i-deport ngayong araw, pero hindi pinasakay ng eroplano ang isang babae na natuklasang may kasong estafa na kailangan niyang harapin dito sa Pilipinas. Sa mga nakaraang deportation, Pilipinas ang sagot sa gastos. Pero sa pagkakataong ito, nagboluntaryo raw ang China na magbayad sa pagpapabalik sa kanilang bansa ng mga Chinese Pogo workers na sangkot umano sa iba't ibang scam. Diretso kulungan sila sa China at maharap sa mga kaso gaya ng internet fraud. Dito, nakita nyo naman, naka-air condition unit. Maayos yung pakain sa kanila dahil ang trato natin sa kanila, biktima. Pero pagdating po doon, pag-apak ng Shanghai, kriminal, kulong. Bukod sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, na front lang umano para sa iba't ibang iligal na aktibidad gaya ng cryptocurrency at love scam. Meron pang mahigit 400 ang minomonitor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Karamihan ay nasa Metro Manila, pero meron din sa Central Luzon at Calabarzon. So far, lahat ng ni-raid namin na mga Pogo Hubs, puro illegal, scamming activities ang ginagawa nila. So we expect the same dito sa mga natitira siguro. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mga pag-ulang naranasan sa ilang lugar, nagpatuloy pa rin ang mainit na panahon kanina sa halos buong bansa. Pumalo po sa 49 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, nag-47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at Rojas, Capiz, habang 46 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union. Hindi nalalayo riyan ang init na inaasahan bukas sa halos kaparehong lugar kung saan din naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw. Aabot yan hanggang 47 degrees Celsius. May mga lugar ding makakaranas ng 44 degrees Celsius gaya ng Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Masbate City, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Zamboanga City. Nasa 43 at 42 degrees Celsius naman sa mahigit 20 pang lugar sa bansa. Ang ganyang katataas na temperatura, delikado pa rin sa kalusugan kaya uminom po ng maraming tubig at iwasang magbabad sa initan. Sa ngayon, shear line at easterlies ang nakakaapekto sa bansa. Easterlies, yung mainit na hangin galing po sa karagatang Pasifiko, habang ang shear line ay kung saan nagsasalubong naman yung mainit at malamig na hangin. Ang dalawang weather systems na yan, posibleng magdala ng pag-ulan o thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali bukas, mag-uumpisa ng ulanin ang maraming lugar lalo po sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May mga pag-ulan din sa Mimaropa, Northern Samar, Negros Provinces, Barm, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorms lalo po sa hapon kaya huwag kalimutang magdala ng payong.